po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 22, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Ferrari Fairview Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa Michael Kevin Store sa may J. Santiago Street, Malanday, Valenzuela. Puro katrapikan ng bato sa atin yan. Ay nako, Diyos ko, puro traffic. Ubos oras natin, ubos gasolina, walang kita. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan, magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. And outlying provinces, Cavite, Bulacan, so yun po yung makikita natin lahat po sa ating National Housing Expo. Maliban pa ho, Sir Mick at Ma'am Ninya, no? Maliban pa ho dun sa over 30,000 acquired assets na available po via super sale. Tulad po ng pinanunan ni Ma'am Rosa kanina. Kasama po yan sa mga makikita po ng ating mga pupunta sa Expo. At yun nga po, mahalaga rito, malalaman nila kung magkano yung kaya nilang ilabit sa pag-ibig fund para alam nila meron na silang idea kung ano yung kaya nilang bilhin mula doon sa mga housing units na makikita nila. Kasi wala na oras, may bilhin at NDOCR pa po kami. Pero nasa magkano po yung range ng mga bahay niya? Yung mga low-cost housing? Opo, ang paramihan po dito ay socialized housing units, meaning up to 850,000 po yung mga subdivision and house and lot units, up to 1.8 million pesos yung mga condominium units, as well as economic housing units, nasa around less than 3 million pesos yung mga housing units na makikita po. So it starts at 850,000 po, ano? Tama pa. Tama pa. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jack. Nakita mo po kayo magsasawa. Pati ito yung background niya, nakalagay. DZMM. Maraming salamat, Sir Jack, na appreciate namin yan. Sa ating magaling ko sa inyo yan, Sir. DZMM. Sa inyo po. Ayan, bakit pala yan, diba? Ganyan na pala tayo ngayon. Maraming salamat, Sir Jack. Maraming salamat and good afternoon. Thank you po. Thank you po. Pag-isip. Okay, ang oras po natin, 11:37 ng umaga. po. Asorted po. Gano'n na lang dito. Flex mo na para mabilis. Magbabalik ang Basta AM, And International Series Philippines. 1 day to go before the tee-off. International Series Philippines is brought to you by Estimated total fee is 79 pesos. Get ready. Continue for 700 meters, then turn right onto Republic Avenue. International Series Philippines presented by Ignoplus. Debut to Manila from October 21st to 26th as a prestige Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss the ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Ignoplus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling casino tickets. Know when to stop. oras na ng pagtulong ang naagapay ng bawat pamilya kung tapos sila sa budget at hindi makapagpapunta at hindi makapagpapunta ang syugarin na. Amin po, pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kapag nandito, pero ang syugarin
po ang BBMS Radyo Adobo Belleza. Kasama po natin sa ating DOTD, walang iba kundi si DOTR Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Magandang umaga po sa inyo, Sir Giovanni. Hi, good morning po. Sa lahat po na nagsisilip at nanonood ng inyong programa. Magandang umaga po. Okay, Sir, ito nga po unified RFID naman ang balita po ito kahapon, ano? Pero siyempre gusto natin mas maintindihan pa. Ito po na bagong pangyayaring ito. Ano po ang nangyari sa aming mga RFID ngayon? Opo, thank you po, Ma'am Linya po, no? Kahapon po, nag-usap na po tayo ng One RFID Photo. Ano ba ang mga features po nito at paano po gamitin ito? Una po, gusto ko sabihin natin, optional photo. Ibig sabihin, kapag tayo po ay masaya pa sa ating po account, sabi sa existing RFID natin, meron tayong digitrip at autotrip, pwede po yun, magagamit yung kanina. So, gusto nyo na po magkaroon ng isang One RFID para sa lahat ng ating tollways, mamimili po kayo ngayon. Kung ang gusto nyo ngayon ay digitrip or autotrip. At kapag nakapili na po kayo, pwede po online o pwede po kayo mag-walk-in sa ating mga service station. At makikita po natin yan sa social media ng digitrip at OS. Opo, sir, so to clarify po, hindi po natin, ako po, motorista, ito po yung Unified RFID. So to clarify po, hindi ko na po kailangan kumuha ng isa pang RFID. Mamimili na lang po ako either of the two, yung e-strip o yung autostrip. Tama po yan. Tama po yan, sir. But you have to Continue on Republic Avenue for for example 3 po, ang kilometers. pili po natin, digitrip. Ito po, no? So, ito po yung SBC group. Kailangan nyo po mag-register online. At kailangan nyo iparating sa kanila na mag-unify o mag-one RFID po kayo. Bakit po kailangan natin gawin ito? Upang yung mga, for example, may balance po kayo autotrip, may kakarga sa bago yung one RFID. May pinili. Or kung gusto nyo naman mag-refund, makakuha naman kayo ng refund para sa autotrip. At ang pangalawa po dito ay para ma-check po natin kapag may negative balance po kayo. Kapag may negative balance po kayo, every 7 turns yung balance bago po kayo magagamit ng one RFID. Opo, sir, ang tanong, ang follow-up ko lang din po, siguro ang tanong ng maraming motorista, although na-appreciate po natin itong lahat, pero bakit po? Since parehas lang naman po nagagamitin, autotrip or yung easy trip, pero bakit natin po gagawin kayo? Magandang katanungan po yan. Sa atin po kasi sa base sa aming karanasan, at usos na rin nga po ng ating Pangulo, ito po ay sinasabi natin mas convenient, no? At mas seamless. Tulad po ako minsan bumabiyaya ko papuntang norte, at kapag binabagtas ko ang NLEX, hindi pa ginagamit ko, nakakalimutan ko minsan. Nagdadaan pa rin din ako ng system, ng autotrip naman ang gagamitin. At sometimes, most often than not, nakakarga ko yung isa, hindi ko naman nakakalimutan ko maglagay naman ng balance sa isang RFID. So, siyempre, ang mangyayari, isang RFID na lang po tayo at pwede na po natin gamitin sa lahat ng ating mga tollways. So, ang paniniwala po namin dito, sir, may convenient po sa ating mga motorists kasi isang account na lang po ang kanilang i-maintain at kanilang system parati po. Sir, actually naman po, no, sir, effective na po ito as of today. Opo. As of today, kahit na po yesterday, meron na po talagang umubok at nag-apply para dito sa one RFID. And at the same time, sir, hindi naman po kasi sabihin po natin naka-install po yung mga RFID sa windshield magkatabi yan. Alam naman po ng sistema na hindi ang mababasa nila po isa. Baka mamaya, yung dalawang RFID by pondo, mabawasan parehas. Hindi naman po siguro mangyayari yun. Ganito po ang mangyayari, sir, no? Kapag pumili na po kayo ng isang RFID, sabihin natin digitrip, tatanggalin po natin yung isa. Ngayon, yung balance nyo po sa autotrip, ibang pinili nyo, pwede po natin i-refund sa pinili nyo one RFID o
course, pwede nyo naman po i-buy. So, once that you choose the one RFID po, tatanggalin ng sticker, yung mga remaining balances, either refund it or kakarga kung sa pinili nyo po one RFID. Ayun. So, ganun pala po, ano. But eventually po, mawawala po ba yan sa tingin nyo later on na magkakaroon talaga ng isang unified RFID? Ang sa amin po ngayon, we only the official to the public po, that is the motorista. Sabi nga po natin, if you want to maintain the two existing RFIDs, okay din naman po yan. If that kayo mas komportable. Kung gusto nyo isang RFID din po, ang gagamitin natin, pwede na po, may programa na po ang gobyerno, yan po yung inilustad natin. Yun lang po ang parang sinasabi natin Pangulo, na kailangan talaga the convenience and accessibility to all motorists. Opo. And what about po minsan yung problema na hindi nababasa po yung RFID at nagpo-cause po ng delay na ayos na po ba yun? Kasi talagang may mga oras na gumagana siya, nababasa siya, may mga oras po na hindi eh. Sir. Tama po. Kaya nga po sinasabi namin ngayon po, no, we have to take this opportunity para mapalitan ang ating mga sticker. Ay, mga stickers. Lalo na kapag dating dito sa one RFID. Kasi ayon po sa ating mga datos, no, ang isang malaking rason kung bakit hindi nababasa ang ating mga stickers sapagkat nailagay po natin sa mga headline. Yan po kasi yung unang sistema. And these stickers are exposed to sunlight, sa ulan, at nagiging defective po because of exposure nga po at saka nagiging worn out po sinasabi natin. Ngayon po kapag pipili tayo ng one RFID, ilalagay na po natin ngayon ito sa loob, sa likod ng windshield. Upang sa ganun, mas mapapahaba natin yung effectiveness at buhay ng sticker na po. So yun po yung ginagawa po natin ngayon. And because of this one RFID, sabihin po na-upgrade na rin po natin ang sistema ng ating mga tolling operation. So in relation to that, sabihin po natin yung issue na infrastructure ng tolling operation. Diba po? Pero baka service po ng mga motorista yung mismo ipag naman po ng opo, minsan po, okay, minsan magkakaroon ng sabihin. So rin po ba kasama na rin po sa pag-enhance ng service? Opo, complicator po yan ang ating mga tolling operators. Dapat po maging consistent, pag-anak ng barriers, not only pagbasa ng kanilang sensor sa ating mga systems. So yan po naman ay parati natin na binomonitor. And hopefully we can perfect the system po. Alright. Ako, maraming salamat po for your time. DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Thank you, sir, at mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Have a great day. Bye-bye. Yes, po. O maganda yun, At least, maganda doon, Ate Linya. May option ka. Pwede namang status para sa ating mga motorista. Pero kung gusto mong isa na lang, kung nalilito ka, at least meron ka ng option para sa isang user na RFID. Oo. At kung pareho may pondo, pwede ilipat dun sa isa. Oo. Kasi yung question mo nga, tama, paano kung pareho mabawasan, di ba? Oo. So you really have to choose. Tapos may pointer tayo pinag-uusapan kanina off-cam, ano? Yung isang bansa, walang barrier. Oo. Di ba? Oo. May diretso lang. Kung bawal ka nga umikso, bawal ka magtagal. Oo. Kung babanggaan kayo, tayo na kasi biglang magdating sa tolo yung humingi to, pag may sigilang gano'n. Tapos ang epekto din nun, Ate Nils, sabihin po natin, may mga pagkakataon na medyo may defective barrier, medyo mabagal. Kapag dating po dun sa exit, nagta-traffic dun sa exit. So kapag nag-traffic na dun sa exit, napagdado na yung buong highway, minsan sa exit po nangyari. Hindi ba yung aksidente na alala ko yun hanggang ngayon Ay, ko oo. makalimutan dahil nakahinto lahat, mabilis ang sasakyan sa likod, bangga. So parang kang sumalpok sa Nasaan? boat. Diba? So kung walang barrier, dire-diretso mo pa din yung mga sasakyan. So siguro isa pa yung option, kung nakikinig pa rin kung sabi yung DOTR, sa ibang bansa walang barrier eh. You just go straight and assuming, na ina-assume nila, basa na yung sticker mo. O yung iba, wala nang yung iba, wala nang toll. Literal, nasa ilalim na. Pero advance talaga yan. Nasa ilalim na siya. Oo. Freeway, diba? Pero iba. Diba? Oo. Makabang may budget na. Oo. Kaya nag-insert tayo ng ganong budget. Oo. Worth it. Diba? Tamang Yung totoong insertion. Ayan po, may report po muna tayo. House Speaker Faustino G. III humingi ng tulong sa barangay official para labanan ang
ang korupsyon. Ang detalye ng balita mula kay Radio Patrol, Willie Delgado Jr. Maraming salamat sa inyo. Humihingi na ng saklolon sa mga barangay official si House Speaker Faustino C. III upang maging katuwang ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Ang tulong ay hiningi ng leader ng Kamara sa kanyang pagharap sa mga barangay official na sinanap sa Barangay Congress sa World Trade Center. Sabi ni Speaker D, makatutulong ang mga nasa barangay sa pamagitan ng pagbabantay ng mga ito sa mga paagawan bayan sa kanilang komunidad. Naumpisa na aniya ang pagpapang sa paglaban sa korupsyon sa pamagitan ng transparent at bukas na deliberasyon sa national budget sa 2026. Sabi ni P, inibulag niya ang karera sa politika sa pagsabak sa barangay level sa Isabela, kaya patid niya ang malaking kontribusyon ng mga barangay officials sa pagbabantay sa proyekto ng gobyerno. Inimog niya ang lahat ng barangay officials na makipagsunayan sa mga tanggapan ng DPWH sa kanilang distrito at susitain kung meron pang proyekto at DPWH sa barangay na kanilang nasasakupan. Isa ito anyang mabisang paraan, hindi lamang para malaman ng DPWH na may nakabantay sa kanilang proyekto sa isang komunidad, ang dalawang isip ng ahensya na mabasta na lamang maglatag ng mga project. Sa ganitong paraan, hindi na makakagawa ng road project ang DPWH at mga kakontraktong nito o kaya naman ay iwanan na lang na katurubang pabasta ang nilang mga proyekto. Yan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Willie Delgado Jr., DZMM. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Basta sa Israel. Magbabalik ang nagseservisyo Media Corpus kasama si Mix Justos. Basta AM TCMN. Yung labas mo sa upuan higa na Flemex 42 in bottle. Pero para sa ginawang kailangan agad na Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na hindi at tumutunaw at nagpapalabat ng flema. Convenient na, ginawa pa. Flemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Bitik sa Glenn, sa generic name of Flemex 40. Big symptoms for this, consult your doctor ang kalang flema. Sige lang po, maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta Lagundi, Flemex. Flemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangkain o drugstore na malapit sa inyo. Hello, attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Ano po ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Ano ang iyong mga karapatan? Kasama sila Juan sa Aquino at Attorney Noel Delgado. Hello, attorney! Lunes hanggang Viernes, 1:00 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Five check your time every Sunday afternoon. Mga bigating issue. Daan natin sa kwentuhan. Deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Steve Pinas, Attorney Tino De Leon, Professor Steve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A. Daniel. With due respect. Umabanat, umapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing kung 1:30 ng hapon, dito lamang sa Solid sa DZMM. Basta AM DZMM. Nagseservisyo Media Corpus kasama si Mix Justos sa DZMM. May bisita. Ito kayo ang ating KOTV Seservisyo of the Day. Okay, last but not the least, ang ating KOTV, Dr. Ish Parga, Senior Vice President of Health. Good morning po sa inyo, Dr. Ish. Good morning, magandang umaga din yan, magandang umaga, Mix. Doc Ish, okay, ikwento mo na po, gaano ba kahigpit ito na PhilHealth Yakap?
Ay, ito. Well, hindi sa mahigpit, but rather it's open for everyone. Ikaw na mahigpit lang kasi malamig-lamig na. Oo. Parang hug lang. Parang hug lang. Pag lang na mahigpit. But it's for everyone. And ito ang ating primary care program kung saan ang gusto natin ang ating mga miyembro ay maging malayo sa sakit. Sa programang ito, kailangan magkakapag-register lahat. Bawat isa. Sila kasi tayo ngayon family. Ang ating binabayaran ngayon per person na specialist na ating mga primary care. So dapat lahat, kung ikaw hindi ka magpaparegister sa iyong chosen dapat pati mga anak mo ay nakaregister doon para kung sila ay mag-set up, may record sila at magbabayaran natin. This one covers our primary care, which would include right now our pre-consultation and check-up, our free routine laboratory, our free 21 drugs, but we already have expanded it to include 54 drugs to go over 30,000 pesos per person per year at yung ating anti-screening test. Ano po yung mga drugs na kasama, mga libreng gamot na kasama? Na kadalasan, kailangan po ng ating mga kababayan. So kasama din yung ating mga kinakailangan kalimitan para sa ating mga paglalagdan, yung ating mga maintenance drugs para sa ating Continue mga for 400 meters, then keep left at the Fort Waterfall Syria Road. hypertension, diabetes, para sa ating mga cholesterol. Meron din itong isang antibiotic po na libre. Ang mga listahan nito ay yung mga nanunood sa ating tinatawag na primary care in Philippine National Formulary. So sa ngayon would be like 21, that's 54, so around 75, but we plan to increase it to more than 100. Dok, hindi baka Continue po pwede straight po at the first ma-explore. Maganda po intersection, ito kasi then mga in cancer 200 meters, screening keep left at the Fort. dito po sa YAKAP program. Yes, kasama na rin dito sa ating anti-cancer screening program ay yung ating tinatawag na breast ultrasound, no? At saka breast mammography for breast cancer. We have our colonoscopy for our colon and colorectal cancer. Kasama na rin natin ang ating blood occult exam. Ganun din, meron tayong low-dose chest CT scan for our lung PA. And meron tayong tinatawag na liver ultrasound and alpha focus para naman sa liver cancer. Pero ito ay screening, so may mga indicators na kinakailangan bago ka mapag-screen. Pero ito ay makukuha ng libre sa ating yakap at sa ating mga participating training diagnostic center. Opo. Yung PhilHealth Yakap po ba, ito po ba ay meron sa mga munisipyo? Saan po ba ito matatagpuan? Meron po ba kayong ka-tie-up? Yes, currently we have around 3,700 In 100 yakap meters, clinics keep left at the nationwide, Fort Waterfall Syria 700 of Road. which are private. And within this 3,700 nationwide yakap clinics, we have more than 6,000 primary care doctors who are accredited to provide the primary care or the yakap clinic services. Opo. Okay, sige po, paano ba kami magpaparegister dyan or paano po ba kami makakahanap kung ano yung pinakamalapit na PhilHealth Yakap Center kung saan kami nakatira? Well, the list can be found in our website at www.philhealth.gov.ph or pwede rin silang pumasok doon sa e-gov app. Nakalink po ang ganyan doon. So, how do you register? You can register either manually, pupunta po kayo sa inyong napili na clinic or sa PhilHealth office na pinakamalapit sa inyo or doon po sa mga nasa ospital at doon po sa ating mga teachers or empleyado na nasa ospital. Or they can register online
Maraming salamat po muli kay Senior Vice President po ng PhilHealth, Doc Ish Vargas. Doc Ish, maraming salamat. Maraming salamat. Ish, balik ka ulit sa show namin. Baka bukas pwede ka ulit para bitin yung ayan, anytime. So baka yung mga pahabol niyo pong katanungan, bukas kasama ulit natin si Doc Ish. At actually kasama rin natin ang GSIS. So kung may questions po kayo sa GSIS, ihanda niya para umpisa pa lang ng programa. 11 o'clock po babalik kami bukas, matanong niyo na yung mga yan. So nagdaan na naman po ang isang oras kung saan nakasama niyo po kami dito po sa aming programa na nagseservisyo niya po. Susunod po headline ngayon kasama si Jeffrey Hernandez at Erika Lazo muli. Ako po si Houston, nagseservisyo. Have a nice day. Bye! In 200 meters, turn right, then in 60 meters, turn right. Media Corpus sa DZMM, Radyo Patrol 630. Radyo Patrol, dahil sa'yo tayo pamalita sa In 90 meters, turn right. Ito po ang DZMM, Radyo Patrol sa Isleta, DZMM Teleradyo, una sa balita, una sa public service, kasabi ng KBP, kapitana sa mga broadcasters, isang oras. Double B. Single Fund International Series Philippines. In 30 meters, turn right onto Mindanao Avenue. International Series Philippines is brought to you by Single Fund. Single sa saya, plus sa panalo. Sila yung mastermind dito sa ganitong In course. 100 Kaya meters, dapat lang na keep sila left yung on unahin onto na Mindanao file ng Avenue. dado. Nagpila po sa terminal, pati roadside drug testing, bago po magsampa ang driver sa bus, kailangan mag-breath analyzer po sila. Iwasan yung mga bawas, gaya ng mga pointed light, sobrang laki ng battery pa ng mga cellphone. Nasubukan nila itong RFID. Pwede naman na po one RFID na it is more convenient to them. Headline! Ngayon, binabatayang low pressure area ganap ng Bagyong Salome. Signal number 1 nakataas na sa 3 lugar. LTFRB tiniyak na walang dagdag pasahe ngayong buwan. Random drug testing sa mga driver ng pampasaherong bus ihinat pa. Higit 13 milyong pisong halaga ng mga posibleng karos na inaamag na nasabat ng Bureau of Customs sa port area sa Maynila. Ilang piso mga substandard na produkto hindi naman ng Then make a CBI. left U-turn to stay on Mindanao Avenue. 13 mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya nakatakda ng sitwasyon. Kaya isasakali Christina Roque humarap sa International Commission for Infrastructure. Pinordinat ng loob ng bahay sa Antipolo City, arestado. At kilalanin ang pinakabagong Pinoy celebrity na magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. Ako naman po si Rican Lago. At sa detalye ng mga In 200 meters, headlines make a ngayon. left U-turn to stay on Mindanao Avenue. Mga kapamilya, ilang araw bago ang undas, tiniyak ng LTFRB na walang magiging taas pasahe sa mga bus.
sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na mahigpit na babantayan ang inaprobahang fare matrix ng ahensya. Magsasagawa rin ng random drug testing sa mga super para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa taya ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, mahigit 2,000 pasahero ang dadagsa sa terminal ngayong undas. Nandito po sa terminal, pati road side random drug testing, yung mga breath analyzers natin, nilalabas talaga natin yan. Bago po magsampa ang driver sa bus, kailangan mag-breath analyzer po sila just to make sure na walang lasing or under the influence. Nakahanda na mga bus terminal sa Pasay City sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa undas. Balita mula sa Pasay, habi ni Radyo Patron, Gabriel Gonzalez, Gabon. Siyempre, Teresa, bagamat wala pang masyadong pasahero, nagdagdag na ng security personnel ang ilang bus company sa Pasay City para sa inaasahang dagsa ng mga uuwi sa mga probinsya sa undas. Sa Partas Bus Terminal, nagdagdag na ng trips ng bus units para sa 3 hanggang 5,000 pasaherong inaasahang sasakay papuntang Ilocanda at mga probinsya sa Cordillera. Sa 5-star bus terminal naman sa Aurora Boulevard, ipapulibog ang mga biyahe sa online booking system, pero inaasahang kakapad ang bilang ng mga bibili ng ticket sa terminal sa October 30. Ayon kay 5-star Director for External Affairs, Belen Doñez, sumailalim na sa preventive maintenance sa kanilang mga bus para maiwasan ang mga aksidente. Pero sakaling makaranas ng aberya sa daan, agad namang i-deploy ang kanilang shuttle service para magsakay ng mga apektadong pasahero. Mula na rin ay hindi ng mega bus times ng mga pasilidad na sinita ng Department of Transportation sa kanilang surprise inspection noong Lunes. Ay sa OIC ng terminal na si Anthony Lemonio, kakabitan na ng kurtina ang kanilang red seating area habang inalis na ang mga hindi gumaganang electric van. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Marina para payagan ang pagbiyahe ng karagdagang barko sa mga matataong lugar ngayong undas. Balita mula sa PCG, ating ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve. Rika, dahil sa inaasang lalagpas sa 2 milyong pasahero ang umuwi sa kanilang probinsya ngayong undas, isipin ng Philippine Coast Guard sa Marina na subukan ang special permit para sa karagdagang barko sa mga pandalan na inaasang lalagpas ng mga pasahero. Ayon kay spokesperson Captain David Piapiano, kasi ng mga pantalan na sinusukan ng Coast Guard ang inaasahang dalagsain ng mga pasahero ang mga pantalan ng Maynila, Batangas, Cebu at Zamboanga. Sa may 30,000 tauhan ng PCG, tinatayang 11 hanggang 12,000 ang ipakahanap sa 16 na Coast Guard districts sa buong bansa. Bukod sa mga otoridad at ginigit na magpapatrolya para sa seguridad. Pagdalang dagsin ng PCG ng Malasakit Health Desk sa lahat ng pantalan, pati na talagang para sa mas mabilis na pag-responde sa anumang insidente. Paalala ng PCG sa mga pasahero, iwasan ang pagdadala ng pinagpapawal na gas at sobrang padahe para maiwasan yung mapalo sa biyahe. Nakaragbalita sa PCG sa highway alert status ang lahat ng padala sa bansa mula October 30 hanggang November 4, 2025. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, si Brad, CNN. Maraming salamat, Steve Raz. Handa na ang pamunuan ng Manila International Airport Authority sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa undas. Sinabi sa DZMM ni MIA General Manager Eric Ines na nakahanda na ang airport police sa inaasahang vehicular traffic. Ngayon din ang medical team na aalalay sa mga pasahero. May payo naman si GM Ines sa mga babiyahe ngayong undas. Mag-iingat, iwasan yung mga bawal, gaya ng mga pointed light, siguro sobrang laki ng battery pack sa mga cellphone. Ingatan lang nila at sundin lang nila yung mga tingin na mga dapat gawin pag napagod ka ng talitaran. Nag-inspeksyon na rin ang Department of Transportation sa mga pasilidad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP bilang paghahanda sa nalalapit na undas. Igirit ng DOTR na mahalaga ang maayos na kondisyon ng air traffic management system ng CAAP para hindi maulit ang glitch at shutdown noong Enero 2023 na nagresulta sa pagkakasala ng mga flights sa NAIA at iba pang paliparan sa bansa. Sa ibang balita, humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Trade Secretary Maria Cristina Roque para sa pagdinig ng komisyon sa maanumalyang flood control project ngayong araw.
Inaasahang ibabahagi ni Roque sa ICI ang mandato ng Philippine Contractors Accreditation Board. Ay si Roque handa siyang sagutin ang lahat ng tanong ng komisyon kabilang ang pagsusumite ng mga hinihinging dokumento. Samantala sinabi ni Roque sa DGMF na kailangan ng dumaan sa pagsusuri ng Office of the Secretary ng Department of Trade and Industry ang mga kontrakto na nagnanais magpa-accredit sa PICAP. Ay kay Roque, hinihintay na makompleto ang PICAP board bago suriin ang iba pang mga kontraktor na posible ring bawian ng lisensya. Una nang nirevoke ng PICAP ang lisensya ng siyam na kumpanyang pagmamayari ng mga Biskaya, kabilang ang St. Gerard Construction. They also employ a lot of people, so hindi rin pwedeng mag-subsidize. So, business as usual po, pero kailangan na dumaan sa Office of the Secretary. Hindi na po kami kumuha nung mga meron construction company. But instead, those that have background in construction. Samantala, haharap naman na ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. at Commissioner Rogelio Quinzon sa pagdinig ng Senado sa panukalang pagbuo ng Independent People's Commission na layong imbestigahan ang lahat ng anomalya sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Kumpiyansa ni dating Senador Antonio Trillanes Bacor na hindi may babasura ang inihaing reklamo laban kina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sa panayam ng CBN, sinabi ni Trillanes na inihaing niya ang reklamong plunder at graft dahil nagbago na ang liderato ng Ombudsman. Iid ni Trillanes, kumpleto ang kanyang ebidensya dahil laman ito ang mga dokumento mula sa Commission on Audit, Department of Public Works and Highways at Securities and Exchange Commission. Matatanda ang unang naghain si Trillanes na reklamong plunder sa Department of Justice laban kay Duterte, pero ibinasura ng Ombudsman sa liderato ni Samuel Martirez. So sila yung mastermind dito sa ganitong modus, kaya dapat lang na sila yung unahin na file ng kaso. Siya yung nag-divert, sagutin na lang niya. Kung palagay niya, mag-justify niya, wala siyang gusto dito, dito na lang niya sa Ombudsman. Inaman din ni Trillanes siguro na magsampa ng kaso matapos sa kusahang maintenance year ang dating senador. Magkala sinabi ko kung ano yun, para makakasuha mo siya ng libel. Wala po, kaya hindi niya masabi. Kasi alam niyang pwede siyang kasuhan eh. Tingig na nilang sources. Iginagawa naman ng ilang senador ang napipinto ko nung pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Pantilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na naging imbestiga sa mga maanomalyang flood control project. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Salo. Robert! Siyempre, kinaganaw si Senator Erwin Tulfo ang sinasabi muling pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Pantilo Lacson bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Tulfo, pansamantala lang siya umupo bilang acting chairman ng komite matapos pag-meeting si Lacson sa posisyon. Matatandang inialok ang posisyon sa limang senador na majority club pero wala nagpahayag ng kahandang tanggapin ito kaya itinalagang acting chairman si Tulfo dahil siya ang vice chairman ng komite. Naman ni Senator J.B. Ejercito, walang problema kung sino man ang maitalagang chairman at magtulungan sila para masukoy ang mga totoo natatapos sa anomalya sa mga flood control project lagot. Marami handang naghihintay ng linaw sa issue at handa siyang makipagtulungan kay Lacson sa pagdinig. Kumpanya naman si Senate President Vicente Soto III na hindi siya patatapigin bilang leader ng Senado sa pagbabalik. Si Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Kapiyan sa Manila Maypong Rules, sinabi ni Soto na mismo mga kasamahan nila sa majority club at itong si Lacson ang mamuno sa komite at magpatuloy ng investigasyon sa kasuwalihan sa flood control project. Sa kanilang usapan, magpupuno ang Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo o sa unang linggo ng Nobyembre habang sa November 10 gagawin opisyal ang eleksyon muli ni Lacson bilang chairman na agad sumanusunod ng muling pagdinig ukol sa flood control project. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DCMM. Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, inaayos sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder laban kay Tarlac 1st District Representative Noel Rivera. Balita wala sa Ombudsman at Radyo Patrol, Nico Pagsik, Nico. Rika Aguirre, sinampahan ng reklamong plunder, anti-graft and corrupt practices, violation of government procurement, at iba pang administratibong kaso ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption, ito ang Dr. District of Congressman Noel Rivera. Kamusta ang kanyang asawang ikaw sa Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at DPWH Tarlac 1st District Engineer Nino
parala sa operasyon Guzman dahil naman sa maanuman niyang proseso ng procurement at goods project sa kanilang lugar. Ayon sa founder ng grupo na si Myra Lucas, ang kongresista mismo ang pumirma sa 32 kontrata ng kanilang nakala para sa mga proyekto sa kanilang lalawigan, partikular na sa ikatlong distrito. Pagmamayari din niya ng kongresista at ng kanyang asawa na pinagyaman ng bayan ng konstruksyon ang Tarlac BD Corporation kung saan 600 million pesos sa halaga ng mga kontrata ang naibigay sa construction firm ng mga litera. Substandard at goods project din umano ang mga proyekto ng mga flood control at health centers. Nagpapalak sila dahil may conspiracy dito. Kasi alam ni congressman siya, alam ni Pinipili na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata, siguro dahil ang kanyang influensya. Yan ang pahayag ni Myra Lucas, ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Ayon din sa grupo, ang kongresista ang pumipirma sa mga kontrata mula pa noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. May ipatungkayan nila sa ICI at PWD tungkol sa mga maanuman lang proyekto. Kada palitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Iko Patrick, PPMS. Maraming salamat, Nico Martinez. Mamalagay ng tubasan ng Bureau of Customs ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Samantala, higit 13 milyon pisong halaga ng konsenta. Karot, galing China ang nasapat ng ahensya. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Christian Lindo. Trish. Yes, magandang at inaawag na karon ang tumabas sa Bureau of Customs ng buksan ng tatlong container van sa port area sa Maynila. Ang KBOC at System Commissioner Vincent Philip Maroilla ang pumunta dumating ang higit 53,000 kilos ng karon na sinilis sa gawin gamit sa value at natin para yung inventory ng customs. Sinisilip na rin ang customs sa bagong modo sa mga smuggler na ilagay ang mga agricultural products sa mga dry container, hindi sa mga refrigerated, susunod ang pagpapaigting sa pagtatabas sa mga ito. Tinitingnan na rin ang posibilidad na may inilalagay na kemikal sa mga karon para manatiling sariwa. Maghahain ang customs sa reklamong pagtabas sa Anti-Agricultural Sabotage Act laban sa mga nag-issue ng shipment. Binabantayan sa sinawan nila ng mga shipment ng Agricultural Company sa inaasang dagsa ng shipment ngayong Vermont. Samantala, Jeff, simulan na ito ng DOC ang pagsubasta sa labing tatlong bakong isang luxury cars na maliskaya sa November 15. Tiniyak ng kawangan sa mga Pilipinas sakyan na hindi na ito makabulin dahil dumaan na ito sa tamang proseso. Nagbabala naman ng DOC na posibleng makasuhan. Ang illegal na nag-import ng sakyan at posibleng madamay ang mga diskaya sa kaso kung alam nilang illegal na pinasok ang mga sakyan sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DCMS. Thank you, Christian Lindo. Halos 5 milyong pisong halaga ng substandard ng mga produkto na karaniwan ay mula rin sa China ang sinira naman ng Department of Trade and Industry sa Marikina. Balita mula sa Marikina, Kapitiran, Tumanong, Mega, Rika, pinagpapasag ng mga tauhan ng DTI ang 30,000 piraso ng mga substandard ceramic products sa Marikina. Ang DTI aabot ng 4.6 million pesos ang halaga ng mga substandard na nagagawa tinidorong nakakumpit ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau mula sa iba't ibang warehouse at retail store sa bansa. Maliwanag ni DTI Assistant Secretary Regino Magyari Jr., hindi dumaan sa inspeksyon ng Bureau of Philippine Standards ang mga produktong karamihan ay galing China at hindi na pwedeng gamitin kahit delikado ito para sa mga consumer. 1% ng anya ang nasirang produkto sa 400 million pesos na halaga ng kanilang mga nakumpit na ceramic products noong nakarang taon hanggang 2025. Bukod sa ceramic products, sinira rin ang mga substandard na bakal o steel bar. At yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Susulegas. DCMS. Maraming salamat, Susulegas. Walang puwang ang responsabeng pagtituna sa bansa. Ito ay giniti Pangulong Marcos kasabay ng pagsulong ng transparency at pananagutan sa sektor. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Jeff, iniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat naaayos sa mga kasusuan at batas ng operasyon at aktibidad ng pagkikita sa Pilipinas para masigurong hindi mapipusada ang kalikasan. Sa talumpati sa pagbukas sa 2 araw ng 2025 International Conference and Exhibition,
Pinagdiin ng Pangulo na walang lugar ang responsabeng pagpipila at nagpawala ng matutupad ng mga batas laban sa mga aktibidad ng mga kagubatan, ilog at buhay ng komunidad. Siniyak ng Pangulong palalakasin ang gobyerno ang transparency at pananagutan ng sektor dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung paano pinangangatiwaan at ginagamit ang mga likas na yaman. Ayon sa Pangulo, dapat magdulot ng magandang benepisyo sa taong bayan ang kita mula sa pagpipila gaya ng dagdag ng mga paaralan, hospital at kalsadan sa oportunidad sa bawat isa. Inilatag ng Pangulo ang mga stakeholders ang mga ginagawa ng administrasyon para sa mining sector gaya ng mga batas at polisiya na magpapasilid sa mga proseso para lalong maghapon sa mga investors. Continue straight at this traffic light. Measured by how many lives we have lived and how faithfully we guard the blessings of our land for the generations to come. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patron, Christian Yotores, DCMN. Maraming salamat, Christian Yotores. Nagprotesta naman ang ilang grupo sa Nueva Vizcaya para tutunan ng pangyayiran sa lalawigan. Balik ka pala sa Nueva Vizcaya at si Harris Julio Harris. Rika, sa protesta sa Kapitolyo ng Nueva Vizcaya, nanawagan ng mga residente, estudyante, taong subahan at iba pang mga grupo sa mga pinuno ng probinsya na kumilos para ipawalang visa ang lahat ng mining and exploration activities na anilay pinsala lang ang dulot sa kapaligiran, kabuhayan at kinabukasan ng mga Novo Vizcayano. Nagtungo rin ng anti-mining group sa munisipyo ng Dupac del Norte para ipahayag ang pagtutol sa mining exploration ng isang dayuhang kumpanya. Pumarap naman sa mga nagpoprotesta si Mayor Paulo Paicon na nagsabi utol din siya sa pagmimina at gumagawa na umano ng mga legal na hakbang para hindi ito matuloy. Pero ang NGT Region 2 naninilang hindi dapat susunod ng mining exploration dahil walang umano silang nakitang paglabag nito. Noong linggo sa utos ng korte ay tinuwag ang barikada ng mga residente sa Barangay Bictong na nauwi sa tensyon. Kasabay naman ng mga kilos protesta, nagpasa rin ng kanilang resolusyon kontra pagmimina ang mga lokal na pamahalaan ng Bayumbong, Aritaw at Bambang na nagsagawa pa ng Silver Campaign. Una nang nagpahayag ng pagtutol sa mining exploration ang lokal na pamahalaan ng Santa Fe, kung saan 13 sa 16 na barangay ang kasama sa mining exploration application ng sarindayuhang kumpanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Harris Julio. Maraming salamat, Harris Julio. Kalamoso ang 17 anyos na lalaki matapos looban ng bahay sa Barangay Tupang sa Antipolo City. Sinasabing pwersahan sinira ng suspect ang door knob kaya nakapasok sa bahay. Nakita sa CCTV ang suspect na nagmamatsyag sa paligid habang natutulog ang biktima. Saka kinuha ang wallet nito sa ilalim ng higaan at tinangay ang 7,000 pisong pera. Pero hindi pa pwedeng makulong. Sa bahay Pag-asa, dinala ang suspect na child in conflict with the law. Pero hindi na nabawi ang perang ninakaw. Ganap ng bagyong Salome, binabantay ang low pressure areas sa Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 225 kilometers sa Hilaga, Hilagang Silangan ng Isbayat, Batanes. Naglayang lakas ng hangin umabot sa 55 kilometers per hour at pagbuksong 70 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, sa western portion ng Babuyan Island, gayon din sa northwestern portion ng Ilocos Norte. Sa taya ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Salome sa Batanes. Mamayang gabi o bukas ng umaga at posible ring dumaan sa Babuyan Island sa Ilocos Norte bukas bago lumabas ng PAR sa Biyernes ng hapon o gabi. Samantala, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong sa mga inaasahang pagulan. Easterly sa inaasahang magpapaulan sa Bicol, Aurora, Quezon at Eastern Visayas. Habang intertropical convergence zone naman o ICC sa Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor at Mindanao. Dito sa Metro Manila, sa lalabing bahagi ng bansa, localized thunderstorms ang naasahang magdulot ng pagulan. At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ani Perez. Nakararanas kami ng rock slide sa linggo matapos ang lindol. At isa sa mga suspect sa pagpatay sa ABC Bulacan President at driver nito, Harris Pano. Yan ang limang banda sa pagpapalitan. Headline ngayon. Yung labas po, yung Liga, may Cemex 40
bottle. Pero para sa ginawa, kailangan agad may Flemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, palatable siya. Gawa sa natural na labiling na tumutulong at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex Forte Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Pinagsigil ba yan? Sa generic name of Flemex Forte and Gibson Pills per day. Kung doctor-doctor ka ng plema, tigilan mo. Maluwag ang pagkina sa Flemex Forte. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunan o drugstore na malapit sa inyo. Balitang kumpirmado. Tatarapakwakwado ako. Servisyong sigurado. Tara, DCMS. Ang programa ito ay naging sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng galumbo at lemang nakatara. Tambalang nagundi, Flemex. Unang anak, nakababahala, problema. Para saan? Flemex for Kids ang pambato po. Ang Flemex for Kids ay gawang sa nagundi. Pinutulaw at pinalalapas ang tema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Raskia Paupo, nag-reflect for Flemex. Tambalang nagundi, Flemex. Hanggang malagad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang nagundi, Flemex. Panalo ang hapon mo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balik ka ng mga kwento ng nakaraan sa MSC sa DCMM. Alam nyo sa inyo ng hapon at ang mga karapatan at wakas na protekta sa inyo dahil Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Beltrano at Liza Aquino. Alam nyo ng hapon, ngayon ang ating naman nila Tita Winnie Cordero at Bobby Dennis. Alam nyo ng hapon. Pag nararamdaman, pwede ikwento yan dahil ang gusto, si John Annie, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at paubayan sa ACM. Alam mo, kasama sila sa Bruno Chona at Maan Matatagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa issue. Balik kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagap balita at walang sawang pag-ibig mo ng TV Patrol, alas 6:30. Sumunod biglang inyong araw kapag nakatulog sa DCMM Radio Patrol sa Iskwenta at DCMM Teleradyo. Basta AM DCMM. Headline. Gayon. Nababalik ang headline. Gayon. Naaresto na ang isa sa mga suspect na pagpatay sa pagtuloy ng association ng barangay captain sa Bulacan at driver nito noong nakaraang taon. Salita mula sa Kapong Grame, Radyo Patrol, Marlene Pagliato, Omar. Kahit makalipas ang isang taon na aresto na ang isa sa apat na suspect sa mga paglato Bulacan Association ng barangay Captain President Ramil Capistrano at driver nito si Sheldrick Studio noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa ulat ng Central Police na aresto kanilang pasado 1:30 ng madaling araw ang suspect sa barangay Pangos South sa Nabotas City. Mahigit 2 buwan under surveillance ang suspect na harap sa account sa Twitter na walang inirerekomend ng piyaksa. Matapos ang napatay sa Pastrano at Rubio matapos ko sa Marulin habang binabaybayan sa barangay Bigas sa Malolos City sa Bulacan. Lala ang balitang kung sigurado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagliato, DCMM. Maraming salamat, Marlene Pagliato. Headline from Bayan of Mindanao. Patuloy na naitatala ang mga rock bakit sa ilatang bahagi ng Cebu, 3 linggo matapos ang malakas na lindol. Balita malapit sa Cebu at si Ann Perez. Isa sa barangay Cebu Bayan ng Samugon, bumagsak ang mga malalaking bato sa daanan ng Purok Upper Cebu. Pero maswerte walang taong dumaan sa lugar. Sinagawa ng operation at wala nang pinagsusulutang dumaan dito. Bukod sa rock slide, may mga bagong sinakit na discovery sa barangay Tapula. Kaya pinag-iisa
nagsalita ang mga kalabing na residente dahil sa posibleng peligro. Nagsagawa na ng administrasyon ng lokal na pamahalaan at kasama ng nanangisipatan para sa mga apektadong pamilya. Sumalo na sa may 13,000 ang sinang ang tumaman ng Cebu matapos ang 6.5 magnitude na rito noong Setyembre at 30. Gaganapin naman ang funding audit ng Cebu Provincial Government mamaya gabi para sa mga nasalanta ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa BCMM. Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez. Sa harap ng isinasagawa ng investigasyon ng Department for Infrastructure, samahan naman yung mga multiple project at iba pang proyekto, hindi naman inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ng Surigao del Norte ang resolusyong layong investigahan ang mga infrastructure project sa ikalawang distrito ng Surigao. Balita mula sa Martin Surigao, hatid ni Reynaldo Bernadez. Ray. Yes, maraming salamat. Itinasura ng Congress Panlalawigan ng Surigao del Norte ang resolusyon ni Border Garcia Larong na nagtutulong niya saan ang investigasyon sa mga proyekto na ikalawang distrito. Inis ni Border Larong na layo ng resolusyon ay investigahan sa National Commission for Infrastructure ang mga umano'y kandidat-kandidat proyekto sa distrito para bigyan linaw ang publiko. Sinumensyon naman ni Border Richard Gatre si Larong kung sigurado ba ito sa mga insinumiting datos dahil sa mainit na paitan ng mga argumentor sa stasyon na ito sa pagkahapin ng kapuluan ng kapulan kung saan wanoy ang puwato na impaktura ang resolusyon. Habang natulaman ang suporta sa kahit ay isigahan ng ICI ang mga proyekto at distrito. Ayon kay Honorable Larong, hindi niya mag-aatukin muling ihari na resolusyon sa sunod na regulasyon sa Sangguniang Panlalawigan para mapanagot na niya at dito pang may kinalaman sa mga proyekto. At yan ang balikan kumpirmado sigurado para sa CCTV Reynaldo Bernadez. Maraming salamat, Reynaldo Bernadez. Gagawa ng Dito Road habang pinaglaan ang pagkumpini sa natirang bahagi ng Bukidnon, Davao Road sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Balita mula Davao, hatid ni Hernel Tokpo. Hernel. In-inspeksyon ng Department of Public Works and Highway Secretary Dito ang kalsadang Kumo sa Sitio Tipolog, Barangay Malakapaw na may lalim na nasa 50 metro. Sa pag-uusap nito sa Geological Mines and Geosciences Bureau na mag-alamang may waterway o daluyan ng tubig sa ilalim at sumabay pang ito kaya kumuha ang kalsada. Ayon kay Dito, prioridad ang pabilis ngunit legalidad na magsasaayos sa kalsada na napakahalaga dahil itong koneksyon sa pagitan ng Northern at Southern Mindanao. Kasagawa rin ang full geotechnical investigation para masimula ng Dito Road na pansamantalang daanan habang pinupuli ang nasirang kalsada. Samantala ay sinasatuloy sa 4 na araw na ang search and retrieval operation sa nawawalang mag-asawang natamunan sa landslide. Ayon sa Quezon Municipal Information Officer, nakapasok ng 2 bangko at nagdag na rescue dogs para tumulong sa paghanap ng mga nabili. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado para sa DTFM, Hernel Tokpo. Maraming salamat, Hernel Tokpo. Sa mga pamilya, ipinakilala si Catherine Bernardo bilang pinakabagong Pinoy personality na magkakaroon ng magiging wax figure sa Madame Tussauds. Sa social media post ng museum, ipinagsilit ang ilang snaps sa gagawin wax figure ng phenomenal box office lead. 2026, ilalabas ang wax figure ni Kat sa museo kasama ang mga naunang wax figure sila Miss Universe 2018 Awards back, Miss Universe 2018 Catriona Gray, boxing legend Manny Pacquiao, Brothers icon Estrella Salonga, at ang president Anne Sergio. At yan po mga balita ang aming nagawa. Ako po si Jeffrey Hernandez. Ako po si Rick Lazo hanggang bukas sa CCTV Radyo Patrol na Expresa. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya, kailangan ng mga tagapagbalitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust. More than news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. The CCTV-FM, Radyo Patrol, Expresa at CCTV-FM, Teleradyo.
hapon po, mula Lunes. In 80 meters, turn left onto M8, Delta Long Alas 12:30 ng hapon, at ang In 40 meters, turn left. sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Delgado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid-naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon, at pag nararamdaman, pwede ikwento yan dahil ako to, si Chang Ani. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Kahapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Alas 5, kasama sila Sandro Ochoa at Ismaan Makapagal, alas 4:30. Masuking tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa issue. Balik, kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang paglilingkod ang Philippine Patrol, alas 6:30. Sumunod sigla inyong araw kapag nakatulog sa In 300 meters, turn right onto Grand Santiago Street. DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Radyo Patrol sa Ispesa, DZMM Teleradyo, kasabot sa una sa public service, kasama ng PBB, kabisara ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 12:37. Ang oras ay nagsisinyo ng 7:48. Mommy, agapan ng galoobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, 7. DZMM, numero 1 sa aksyon. In 90 meters, turn right. DZMM Teleradyo. Catholic Message Awards Hall of Fame Awards. Ang 20th HB Golden Awards Best In 40 Radio meters, Drama turn Program. right onto Grand Santiago Street. DZMM. Kapag sinod, hindi ka na naiyak sa palagbubo. Pwede dito sa kapal. Continue for 200 meters, then you will arrive at your destination. Pagkumpuli naman sa mga silid-aralan sa Masbate na nasira ng bagyong Otong, aabuti ng susunod na taon. At kasama natin sa balitang yan si Rajman Joy Agra. Department na aabuti na daw sa Pebrero ng susunod na taon ang pagkumpuli sa mga silid-aralan na nagsisa ng bagyo. Ayon sa event, may mga paaralan na kailangan ng major repair. Mamensya sa Pag-Ebed, 1,671 ng silid-aralan na pagkukulit ang nasira dahil sa bagyo. Ito, hindi kabuang halaga ng pinsala ng kabotang 17 billion pesos. In 80 meters, Nakapagpalabas ng arrive at your ehensya ng destination. 14.4 billion pesos sa susunod sa Division Officer ng Masbate at Masbate para sa paglilinis at minor repair. You have arrived at your destination. Yung sa Tolpas, sa Manila Pacific. Balikan na lang natin ang report ni kasamang Joy Agra. Sa iba pang balita, mga kasama, nagkaroon ng malakas na pagsabog na In hindi 60 nagmula meters, sa turn pagkuhan right ng onto Grand pabulong Santiago sa Street. Ayan, so na-drop na natin si Nelson. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam na muna. Pansamantala.